Good morning everybody. Ayan, aga, 'di ba? So, kagabi for some reason nag-crave ako ng pancit canton. Tapos meron akong a little meeting sa isang mabuting kaibigan sa Peninsula, Manila Pen. So, basically, yung Manila Peninsula kasi na pancit canton masarap eh. Pero lumiit na yung servings nyo ah. So, tas ang favorite ko kasi, mahilig kasi ako sa pancit. Yung pancit, gusto ko yung pinapalaman sa pandesal. Very Asian. Pero ang sarap yan eh. Parang yung yung ice cream pinapalaman mo sa monay. Nako, ang sarap nun. Diba? Apparently, ang problema, kasi nag-gluten-free diet ako, diba? So, dahil nag-gluten-free diet ako, kapag kumakain ako ng tinapay, yung hindi siya gluten-free, kasi gluten-free, mga almond flour, hindi talaga siya yung mga regular flour, diba? Hello, nagka-rashes, kaya, yan, yung mga rashes, ang lola mo. So, anyway, so, yun yung ko. By the way, kaya ako nag-video or nag-record ng video ulit ngayon. Kasi nakikita ko yung nangyayari sa atin. Yung walang katapusan na pilit na pinapasama ang war on drugs ng dating ating past president Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, hindi ko maintindihan eh. Naintindihan ko yung sasabi nila na yung mga EGK or whatever. Pero, alam mo, napaka bullshit or ginagawang tanga tayo. Alam mo yung akala nila tanga tayo na ang kunwari pinapalabas ng mga iilang congressman dyan na concern sila sa mga namatay na na mga walang malay na biktima ng war on drugs. Alam nyo ako, sa akin, biktima ko kasi ako ng mga addict, 'di ba? So, sobrang yung galit ko, lagpas na ho dito. As in, galit ko, sobrang taas. Alam niyo yun. So, ibang level yung nararamdaman ko na hindi ko maintindihan na bakit yung sarili nating gobyerno or kongreso pa mismo ang nagpoprotekta sa mga kriminal. How I wish kapatid nila ako. How I wish nanay nila ako. How I wish tita nila ako, pinsan nila ako, kamag-anak nila ako, anak nila ako, na dinaanan ko yung lahat ng abuse because of drugs para maintindihan nila. Doon mo lang maintindihan eh, yung bigat kapag biktima ka or dumaan ka sa naabuso ka ng mga taong gumagamit ng droga at saka mga taong umaabuso sa posisyon na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako naniniwala ako yung mga taong tinotolerate yan, gumagamit din, imposibleng hindi. Kasi for you, if you're normal people, hindi mo papabayaan yan. Kasi sa akin, black and white lang yan eh. Black and white lang. Yung mali-mali, yung tama-tama. Bakit mo pilit itinatama yung mali? Bakit mas pinakikinggan nyo yung mga kriminal more than dun sa mga biktima? Kasi, hindi kayo yung biktima. Kasi, ang pinapriority nyo is, pera? Totoo naman eh. 'Di ba pera? Even nga yung pogo na yan, di yan mawawala eh. Paano mawawala yan? Laki ng pera dyan, 'di ba? Pinalitan nyo lang yung pangalan. Kasi, syempre nga naman, pag nagbago kayo ng pangalan sa pogo, additional application na naman yan ng permit. O, syempre, pag nag-apply kayo ng permit, 'di ba? O, kanya-kanya yan na hanapan ng koneksyon para mapabilis ang pag-aproba ng permit. So, additional kitaan na naman yan sa gobyerno. Lagay-lagay. Maging totoo tayo dito. Kasi, ang problema kasi,
ang gagaling nyo dyan na kunwari concern, pero yung concern nyo yung bulsa nyo, 'di ba? Alam nyo, ang nakakalungkot pa is yung mga men in uniform. Kayo dyan sa kapulisan tsaka sa sa military, paglaban nyo yung yung mga kasamahan nyo. Paglaban yung mga kasamahan nyo. Kasi maling-maling ginagawa, pinapaya yung mga lumaban sa mga war on drugs, lumaban sa kriminal, ikinulong yung mga kriminal. Tapos pinapalabas nila. Paglaban nyo yung katayuan nyo bilang mga men in uniform. Kasi binababoy na kayo netong mga tao sa gobyerno. Pinapaya yung mga kasamahan nyo. Payag ba kayo? Payag ba kayong ginaganyan? Niyuyurakan yung pangalan na naman ng kapulisan at ng military. Alam mo yon? Parang ano na naman yan, 'di ba? Ano na naman yung ginagawa nila? 'Di ba? Parang wala silang pakialam, baboy na yung liderato ng gobyerno natin. Wala nang quality, 'di ba? Alam mo, nakakalimutan ng mga taong nakaupo sa posisyon, lalo na yung mga politician, na nothing is permanent, everything is temporary. Anong ibig sabihin nun? Wala hong permanente at lahat po ay pansamantala lamang. So, ano yan? Ang gusto nyo bang iwan na legacy again and again sa mamamayang Pilipino is yung pangalan nyo na mukha kayong pera, mga ganig kayo, swapang kayo, sumusuporta kayo ng kriminal, hindi kayo karapat dapat na umupo dyan. Yung perang nakuha nyo ngayon, mauubos yan. Temporary, di ba? Nothing is temporary, everything is permanent. Ay, sorry. Nothing is temporary. Everything is permanent. Di ba? Parang iba yan So, it's either yung perang kinurakot nyo, ipanggagamot nyo lang yan. Wala nang magtitiwala sa inyo. Ultimo sa mga susunod na henerasyong lahi ninyo. Kasi binaboy nyo na yung mga pangalan ninyo. Diba? Nakakahiya ho kayo. Nanggigigilo ako sa inyo kasi ako bilang biktima ng mga adik at kriminal na yan, maling-mali yung ginagawa nyo. Sabi ko nga, di ba masamang mag-wish ng masama sa kapwa? Pero para lang maranasan nyo, maintindihan nyo yung nararamdaman ng mga biktimang katulad ko, sana mangyari rin sa pamilya ninyo. Sa mahal nyo sa buhay. Gusto nyo ba yung wish na yan? Di ba? Hindi. Oh. You know, yung karma, totoo yan. And mabilis yan. Lalo pag maraming nagdadasal. Maraming nagdadasal na mangyari sa inyo yan. Alam, may premonition nga ako Merong magpapakamatay, accident, at saka sa cabinet members may mamamatay na sa sakit na 3. So, dyan sa Congress, maraming mangyayari. Magkakalubutan kayo dyan. Kasi alam na kung gaano kababo yung ginagawa nyo na mga kalokohan dyan. At saka hindi nyo mababago, hindi nyo masisira or masisira ang pangalan ng Duterte ng ganyan-ganyan yan dahil sa war on drugs. You know why? You're actually opening the mind of the people. Binubuksan nyo ang kaisipan ng mamamayang Pilipino na, ay, ano ba to? Mas sinusuportahan nila yung masasama over kabutihan. So, mas naintindihan nila now kung ano yung pinaglalaban nyo. Mas pinoprotektahan yung mga kriminal more than the Filipino people. So, hindi nyo mabobola ang mamamayang Pilipino. Hindi to old school na pamumuno. May social media na po. And kahit na anong gawin yung panggugurgur sa mga vloggers saka sa mga post namin, pwede ko kaming sumulat sa Facebook, YouTube, and everything to contest. Kasi we have a democratic country. So, God bless sa lahat ng Pilipino and ipaglaban lang natin yung tama. Love you guys.